إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tunay ng papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo nagpupuri, nagpapasalamat, humihingi ng tulong. Sa Kanya tayo humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan at sa Kanya tayo humihingi ng gabay. Nagpapaukap tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili at masamang dulot ng ating mga gawa. Sino mang kanyang gabayan ay ito ang tunay na nagabayan. At sino mang kanyang iligaw ay wala kayong matatagpuan na sino mang magiging kakampi niya upang siya ay magabayan. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa at walang katambal. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nangaral sa kanyang ummah, tupad sa kanyang tungkulin at takibaka sa landas ni Allah hanggang sa huling buhay niya. Ang pagpapala at biyaya ni Allah ay sumakanya, sa kanyang pamilya, mga kasamahan at tagasunod hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon din ang aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil iniutos ni Allah sa kanyang dakilang aklat. O mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tuwing Jumu'ah ay palagi tayong pinaalalahanan na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala ng katotohanan ng takot na ito sa ating Panginoon at Diyos kay Allah subhanahu wa ta'ala ay takot na kakaiba sa anumang takot na maaaring mararamdaman ng tao sa kanyang kapwa nilikha. Ang takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi katulad ng takot natin sa mabangis na hayop o sa kriminal o ano pa mang makakapinsala sa atin. Ang takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay takot na may kalakip na pagmamahal, pagdakila, paggalang at pagmamahal o pagpapahalaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino man ang ating kinatatakutan na meron tayong ganitong damdamin sa Kanya liban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa katotohanan ng takot na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang makaramdam ang tao ng kanyang kawalan ng kakayanan, na siya ay mahina, na siya ay tuluyang o palagiang mayroong pangangailangan sa kanyang Panginoon sa pagtutustos nito, sa paggagabay nito, at iba't iba pang kakailanganin niya dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ang takot, mga kapatid sa pananampalatayang Islam kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito maaari nga angkinin lamang ng tao sa pamagitan ng kanyang pananalita. Hindi ito maaangkin ng tao sa pamagitan ng kanyang paraan ng pananamit o anumang kanyang pagkilos. Bagkus, ang takwa ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at takwa hahuna. 3 beses niyang inulit, ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa ating mga puso at mula rito ay mag-uugat ang takwa na nababanaag naman sa ating mga paniniwala, ating mga pananalita at ating mga gawain, insyaallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tunay na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong nagpapakumbaba at kumikilala na wala siyang kakayanan laban sa kanyang Panginoon at wala siyang anumang marapat na gawin liban na lamang na hangarin ang kaluguran ng Panginoon na ito upang siya ay bibiyayaan at gagabayan sa mundong ito at kahabagan naman sa kabilang buhay na bandang huli magdudulot na siya ay makapasok sa paraiso na dito siya mananatili habang panahon. Takot, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na dahil dito ay matatanggap ng mananampalataya na siya ay alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala,
alipin na walang kapangyarihan, alipin na namamalimos, alipin na naghahangad ng lahat ng kabutihan mula sa kanyang nag-iisang tunay na amo, si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala na marapat lamang nating taglay, katulad ng kung paanong ipinapaalala sa atin ito tuwing Biyernes, na matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot, ay ang kilalanin natin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay palaging sumusubok sa atin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ang katotohanan sa relasyon ng tao at ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong maipagmamalaki kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang gani, siya ang mayaman, siya ang walang pangangailangan. Bagkus tayo naman ang mga mahihirap at may pangangailangan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya marapat lamang na tayo ay palagian na kumikilala sa katotohanan na ito. Kaya nga, ang patuloy natin na pagtanggap at pagpapaalala sa ating mga sarili na tayo ngay susubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay mas marapat na ipapaalala, lalong-lalo sa mga mananampalataya, dahil maaring ang mananampalataya ay magkakaroon ng maling pagkaunawa. Naiisipin niya na dahil siya ay nananampalataya na kay Allah, na siya ay maliligtas na mula sa mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero ang katotohanan nito ay ang kabaligtaran, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sinabi mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idha ahabba abdan ibtalahu." Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, kapag minahal niya ang sino man sa kanyang mga alipin, ay sinusubok niya ito. At tunay na ang antas ng pagsubok na dumarating sa mga tao ay nakasalalay sa antas ng kanyang pananampalataya upang subukin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng isa pang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi balaan al-anbiya, thumma salihina, thumma al-amthalu fal-amthal." Ang pinaka matinding mga pagsubok ay darating sa mga propeta. At pagkatapos, ang pinakamatindi ay darating sa matutuwid, at pababa ito ng pababa, depende sa antas ng pananampalataya ng tao. Kaya nga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ikaw ngayon ay nakakaranas ng pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala, paalalahanan mo ang iyong sarili, dahil ang iyong sarili ang unang makakatulong sa iyo ng pagsubok na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay maaring isang anyo ng pagmamahal sa iyo ni Allah, upang ikaw ay subukan kung hanggang saan ang iyong pananampalataya, at syempre upang maging pagpapadalisay sa iyong mga kasalanan, inshallah, na sa pamagitan nito, pagharap mo sa Kanya sa araw ng paghuhukom, ay kaunti na lamang ang hahatulan sa iyo, dahil pinagdusahan mo na ang iyong mga kasalanan, o marami sa iyong mga kasalanan dito pa lamang sa mundo. Kaya nga payo ng mga scholar, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tuwing ang daratnan tayo ng pagsubok, kung itatanong natin sa ating mga sarili, ang pagsubok ba na ito na dumating ay biyaya ni Allah o parusa ni Allah? Ang sabi nila, "Istafti kalbak." Tingnan mo ang iyong puso. Tanungin mo ang iyong puso. Kung matimbang sa iyong puso na ang tinatamasa mo na pagsubok ay parusa ni Allah, ay magtauba ka. Magbalik loob ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. At mainam ito. Hindi ito magiging kapintasan para sa sino man na siya ay umaamin sa kanyang sarili na siya ay nagkakasala, nagkukulang at nakakagawa ng mga pagkakamali. Marapat lamang sa kanya ang magpasalamat sa gabay ni Allah na ito, na siya ay kumikilala na siya ay nagkakamali, dahil hindi lahat ng tao ay mayroong kakayanan na umaamin sa kanilang pagkakamali. At syempre kung makikita mo naman na ang pagsubok na ito ay biyaya ni Allah, tanggapin mo ang pagsubok na ito, inshallah, at alalahanin mo ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ankabut, Alif Lam Mim, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Inaakala ba ng mga tao na iiwan na lamang sila, pababayaan at hindi nasusubukan kapag sinabi nila na sila ay mga mananampalataya na, kapag inaangkin nila na sila ay mga mananampalataya? Nagkakamali sila ng pag-aakala sa ganitong pag-aakala. Dahil sinabi ni Allah karugtong nito, "Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin." Tunay na sinubok na namin ang mga nauna sa kanila. At tunay nga na malalaman ni Allah kung sino ang makatotohanan sa kanilang pananampalataya at sino ang mga sinungaling sa kanilang pananampalataya.
sa pamagitan ng mga pagsubok na ito. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga maaring magiging maling asal ng sino man sa mga mananampalataya tuwing nang diraratnan sila ng pagsubok ay sila ay nag-aakala na sila ay hinahamak ni Allah. Na dahil hindi nagtagumpay ang kanilang negosyo o hindi nila napangasawa ang gusto nilang mapangasawa o hindi nila nakamit ang gusto nilang makamit, ay hinahamak sila ni Allah at pinagkakaitan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alalahanin natin na anumang nangyayari sa ating mga buhay ay naitakda na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, pinakamainam para sa sino man na nagnanais na malampasan ang mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, bukod sa pagtitiis, ay ang maunawaan niya ang qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakadali lamang na maunawaan ang qadar, insyaAllah, kung hindi lamang ito bibigyan o hahaluan o sasaliwan ng mga tao ng pamimiloso po. Kung tayo ay magtitiwala sa ating maalam, kung paano nilang ginawang simple ang pag-unawa sa qadar, maiintindihan natin ang lahat ng nangyayari sa atin at matatanggap natin ito ng buong puso o taos puso. Na hindi tayo nagtatampo kay Allah o hindi tayo nag-iisip ng mga masasamang paghihinala laban sa Kanya. Hindi natin tatanungin si Allah, bakit ako pa? O hindi natin tatanungin si Allah, bakit mo ko pinababayaan at iba't iba pang mga bagay. Ang apat na haligi, mga kapatid sa pananampalatayang Islam ng qadar ay napakadaling kabisaduhin. Unang-una ay ang ilm, ang kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng bagay ay nalaman na ni Allah subhanahu wa ta'ala bago pa man niya tayo likhain. Kasi ang kaalaman ni Allah, ito ay perpekto, ito ay wagas, ito ay walang kapintasan. Bago pa man tayo likhain ni Allah, alam na niya kung anong gagawin natin at alam na niya kung anong magiging resulta ng mga gagawin natin. At kung meron mang bagay na hindi mangyayari, alam niya ang mga kahihinatnan nito kung ito man ay mangyayari. Kaya alam ni Allah ang mga mangyayari sa atin at hindi mangyayari. At mula sa kaalaman na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na perpekto, na hindi nga natin maaarok o mauunawaan man lamang, iiral naman ang kanyang masyiah, ang kanyang pagnanais. Sa mga nalaman ni Allah ay pipili siya ng mga gusto niyang mangyari at gusto niya magiging resulta. Dahil siya ang ating Panginoon, siya ang namimili kung ano ang kanyang ipapatupad. At mula sa mga masyiah na ito, ginusto ni Allah ay ang tinatawag na kitaba. Itatala na ang lahat ng pinahintulutan ni Allah sa Allahul Mahfud. Pangatlong rukun at pang-apat na rukun, ang pagkakalikha sa atin. Na tayo ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay nilikha ni Allah upang tuparin na lamang ang naitala para sa atin. Mula sa kung anumang nalaman ni Allah at ninais ni Allah. Apat na bagay lang, kaalaman ni Allah, kagustuhan ni Allah, pagtatala ni Allah, at paglikha ni Allah. Kaya ngayon itatanong ng tao, katulad ng kung paanong nagtanong ang mga sahaba, ala nagtakil alama kutib, mananalig na lang ba tayo sa kung ano ang isinulat na? Sa isang banda, oo. Kasi hindi tayo gagawa ng anumang bagay liba na lamang sa kung anong naitakda na. Hindi tayo makakagawa ng anumang bagay na ikagugulat ni Allah. Nagagawa tayo ng isang bagay tapos magugulat si Allah, nagagawin pala natin ito. Katulad ng kung paanong mayroong paniniwala ang mga Shia na tinatawag nilang Al-Bada, na sa kanilang pagkakamali na pagbintangan ang mga sahaba ng kufur, kinakatwiranan nila ito ng isa pang kawalang pananampalataya. Na sinasabi nila si Allah ay pumuri sa mga sahaba sa Quran at mga hadith. Dahil hindi raw nalalaman ni Allah na tatalikod pala sa Islam ang mga sahaba, waliyadu billah. Pero tayo nalalaman natin ang kumpletong kaalaman ni Allah. Hindi siya magugulat sa anumang gagawin natin. Alam na niya.
At ngayon ay itatanong ng tao, saan iiral sa apat na haligi na ito ng kadar ang free will ng tao? Hindi ba may free will ang tao? Hindi naman tayo pinipilit lamang ni Allah na gawin ang anumang gusto niyang gawin. Dahil balanse, ang sariling kagustuhan ng tao at ang kagustuhan ni Allah, ang free will ng tao, mga kapatid, sa pananampalatayang Islami, umiiral doon pa lamang sa kaalaman ni Allah. Katulad ng binanggit ko kanina, sa unang haligi, nalalaman ni Allah ang mga mangyayari at nalalaman ni Allah ang resulta ng mga mangyayari na ito. Kahit ang mga hindi mangyayari ay alam ni Allah ang idudulot nito kahit kung halimbawang matutupad man ng mga bagay na ito. Kaya nga, sa kaalaman ni Allah, ay nalaman na ni Allah ang ating free will. Nalaman na ni Allah kung anong gusto nating gawin. Nalaman na ni Allah ang magiging resulta ng ating gustong gawin. At nalalaman ni Allah kung anong gagawin natin kung iba pa ang kanyang pahintulutan kaysa kung ano man ang gusto natin. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pamagitan ng bagay na ito, ay magagawa nating mas simple, insyaallah, ang ating pagtitiis sa mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng kung paanong nagtiis ang mga sahaba, ang mga propeta, at ang mga naunang mga propeta at ang kanilang mga nasyon at mga tagasunod. Alhamdulillah. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagtitiis sa mga pagsubok ay hindi bastang matutupad ng tao liban na lamang sa kaalaman din. Babalik at babalik ang tao sa kanyang pagpapatatag ng kanyang pananampalataya sa pamagitan ng kaalaman. Hindi maaari mag-aangkin ng tao ng pananampalataya na hindi naman ito nakapundasyon sa kaalaman. Alhamdulillah.